Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. I think we're gonna first talk about yung tinatawag na sufficient in substance. Para po sabihin na natin in a layman's term, para maintindihan po na ating mga tagapakinig, ano po bang ibig sabihin o pagkakaintindi nyo po, sufficient in substance? Doon lang mismo sa term, stansya. Parang yan yung core ng isang bagay, yung pinakapuso ng isang bagay. May sustansya. Kasi pag tinanggal mo yung sustansya, sapal lang. Alam mo yun, kapag kinukudkod siya, tapos mampigayin yan, wala nang gamit yung pinakasapal dahil wala na yung pinakalasa. So yung sustansya ay Mhm. Mm. Mm. sa domestic cases, we are supposed to talk about the impeachment. Pero sa normal na kaso sa korte, isang kaso ay nagsisimula sa isang reklamo na hinahanapan ng probable cause. Ngayon, yung reasonable blank Iniisip ko rin napaisip tuloy akong bigla. Mm. typical probable cause. So, ang Akay ito pang pakahulugan sa substance, sapat ba ang substansya ng complaint para ito ay ituloy sa isang investigasyon, therefore isang kaso? correct. Kainaro, a lot of people sabi, especially yung mga anti-Duterte, sinasabi nila that because this came through sa sufficient in substance tong reklamo sa kanya, parang sinasabi nila that the Vice President is already guilty of the accusation. Ano pa sabi niyo? Kumbaga, if the evidence can stand by itself, magtuloy siya into a proceeding. Ano po, parang ICC, yung confirmation of ano yun, yung nangyari kay Duterte, yung confirmation of evidence, yung confirmation of charges, para malaman kung tutuloy siya sa mismong trial. Tapos pagdedesisyonan. And I think a lot of people need to understand also sa pinag-uusapan natin. Guys, kung may question kay Kainaro, lagay niyo lang po sa comment kasi ang ganda na naman ng pag-uusapan natin today. Parang nakikita ko po dito, it's mostly saying na yung papel na ipinasa mo sa amin, pwede siya maging batayan in the future. Pero hindi pa sinasabi na yung papel na yon is actually valid for you to be convicted. Kasi hindi pa yan tinitignan sa Kamara, di ba? Titignan pa yan sa Senado. Tama ba ang aking pagkakaunawa? Siya yung mga judges nung kaso. So, ang yugto ngayon Tama. ay pag-establish pala probable cause ng sapat na batayan kung ang reklamo ay worthy o pwedeng maging kaso at i-transmit na sa Senado. Tama po. So, yun yung yun yung yugto is the court itself, the impeachment court lang. So, establishing probable cause if the impeachment complaint is worthy to be transmitted.